Naglabas na ng matinding pahayag sa social media si Koki Kameda, ang promoter ni John Riel Casimero at pinuno ng Kameda Promotions, matapos kumalat ang isang ulat mula sa Pilipinas na nag-uugnay umano sa laban ni John Riel Casimero at ni Kyunosuke Kameda sa issue ng game fixing. Sa kanyang post sa X na dating Twitter, ipinahayag ni Koki Kameda ang pagkabigla at galit sa balita. Ano? Benta ang laban na yon? May gumagawa ba ng kalukuhan ng hindi ko alam? Umpisa natin sa pagtanong kay Kyunosuke, ayon mismo kay Kameda, at dagdag pa niya, walang basihan ng mga akusasyon at hindi niya papayagan na masira ang pangalan ng kanilang organisasyon di lamang sa maling impormasyon. Ang nasabing ulat umano ay nagdulot ng malaking dagok sa reputasyon ng kanilang kumpanya at sa imahe ng mga Kameda sa mundo ng boxing. Sa sumunod na post, ipinahayag ni Kameda ang kanyang determinasyon na personal na kausapin ng reporter na nagsulat ng naturang artikulo at ayon sa kanya, hindi raw alam ng mga nagsulat kung gaano kalaki ang pinsalang may dudulot ng ganitong uri ng balita. Tatawagan ko ang reporter na sumulat ng artikulong ito. Wala silang ideya kung gaano kalaki ang pinsalang idudulot nito sa aming reputasyon. Hindi ko talaga sila mapapatawad. Habulin ko ito ng lubusan. Sobrang malisyoso ang pagkagawa ng artikulong iyon, ani pa ni Kameda. Dagdag pa niya, may hangganan ng kalayaan sa pamamahayag, lalo na kung nakasisira ito ng karangalan ng mga taong nagsusumikap sa industriya. Pinayuhan din niya ang mga publiko na huwag agad maniwala sa mga balitang walang sapat na ebidensya at imbes ay panoorin mismo ang laban upang makita kung totoo nga ba ang paratang ng game fixing. Sa ikatlong post mula sa parehong kampo, isang matinding pahayag ay nilabas ng Psycho Lash Boss na tumatayong taga-suporta at partner ni Kameda sa negosyo. Marinito itinanggi ang lahat ng paratang at sinabing malinaw na malisyoso ang artikulong kumakalat. May lumabas na hinala ng pagbenta ng laban kay Casimero. Ano bang problema ng mga yan? At nagsulat sila ng ganitong klase ng artikulo na naninira kay Koki Kameda at sa Psycho Lash. Hindi ko sila papatawarin. Ipinagtanggol din ng grupo ang integridad ng laban at hinamon ng mga nagdududa na panoorin mismo ang footage upang makita kung may anomalya nga bang naganap. Para kay Koki Kameda, ito ay hindi lamang simpleng issue sa boxing, kundi usapin ng karangalan at katotohanan. Determinado siyang simulan ng sariling investigasyon at pananagutin ng mga tao na nasa likod ng umano'y paninira sa kanyang pangalan at sa Kameda Promotions. Ngayon pa man mga kwento, sa patuloy ng pag-init ng issue, muling nagsalita si Koki Kameda upang idiin na hindi niya hayaang masira ang reputasyon ng kanilang pinaghirapan ng buong pamilya Kameda at ng kanilang promotion company. At ayon sa kanya, higit 2 dekada na nilang pinanday ang kanilang pangalan sa mundo ng boxing sa pamamagitan ng disiplina, determinasyon at respeto sa sport. Pinanday namin ang reputasyong ito ng dugo, pawis at magalang. Isang maling ulat lang ang pwedeng sirain ang lahat ng pinapagura namin, kaya hindi ko ito kukonsintihin ng basta-basta. Anya sa panibagong post na nag-viral sa Japan. Ipinahayag din ni Kameda na siya mismo ang magpapabot ng reklamo sa kinaukulang ahensya upang mapanagot ang sinumang nasa likod ng malisyosong artikulo. Git niya, hindi lang ito nag-apekto sa isang tao o dalawa, kundi sa buong organisasyon ng Kameda Promotions na ngayon apektado ng maling akusasyon. Mga kakwento, may mga ilang mga Japanese boxing analyst sa tagahanga ang nagpahayag ng suporta kay Koki Kameda. Sinasabing malinaw naman sa laban na parehong lumaban ng patas na Casimero at Kyunosuke. Ang iba'y nananawagan sa media na maging responsable at yakin ang katotohanan bago maglabas ng mga sensitibong balita, lalo na kung ito'y maaaring makasira ng karera ng mga atleta. Sa kasalukuyan, tahimik pa rin mga kwento ang panig ni John Riel Casimero. Ngunit ayon sa mga malalapit sa kanya, handa raw ito magipagtulungan kung kinakailangang linawin ang isyu ng magkapatid na Casimero. Burit. Ayun na. Hindi kasi kayo nanonood ng boxing at wala kayong alam sa boxing. Na. First round hanggang 10 rounds. Sinong sumusugod? Sinong gustong laban? Di ba? Hanggang first round, hanggang 10 rounds. Ako yung sugod ng sugod. Walang alam. Oo, masakit na talo tayo. Pero,
Kahit ganun nangyari, hindi ganun-ganun lang na boxer na makakatalo sa atin. Siyempre, pamangkin yun ng manager natin, protektahan niya talaga boxer niya. Pero hindi naman sa ganun na kahit pinsan niya pa yun o mag-anak. Puta, kung dumikit sa akin yun ng harap-harapan, puta, hindi magtatagal yun. Kahit isang oras o kahit isang round nga kaso nag-aaral siya ng takbuhan diba? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Nick, kay kakwentong Ralph Cañete, kay kakwentong Kiko YouTube TV, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.